Hi guys, so this is the part 2 of our batch 2 of answering Russia MedSearch series. So first question, during the preparation for bowel surgery, a male client receives an antibiotic to reduce intestinal bacteria. Antibiotic therapy may interfere with synthesis of which vitamin and may lead to hypoprothrombemia. Okay. Ano yung vitamin na nade-deplete? Na nag-lead to hypoprothrombemia if may reduction ng intestinal bacteria? 1. Vitamin A, 2. Vitamin D, 3. Vitamin E, or 4. Vitamin K. Maybe may clue na kayo kasi, di ba, kapag ka prothrombin, di ba, prothrombin time, mga ganun. Once na tinatanong yun, parang may kinalaman siya sa bleeding, di ba? May kinalaman siya sa bleeding pagka prothrombemia and emia. Ano ba yung hypoprothrombemia in the first place? Hypo means low, prothrombin, and emia sa blood. So, low prothrombin sa blood. Ibig sabihin, low yung level ng prothrombin sa blood. So, ano nga bang vitamins yun? Kapag ka nag-reduce yung intestinal bacteria dahil nag-antibiotic, once kasi na nag-take ng antibiotic yung tao, hindi lang naman yung certain bacteria na tinatarget niya, yung nade-disrupt. Pwede rin madamay pati yung mga good bacteria or natural or normal flora na tinatawag natin, which is found in our gut. Kasi marami naman talagang bacteria dyan. And yung mga bacteria na yun, marami yung purpose nila. And one of the purposes of that bacteria or yung mga bacteria natin sa gut is to create vitamin K. Yung mga bacteria na yun, sila yung taga-create ng vitamin K. Sulat natin na. Itong vitamin K na to, it is necessary to create, ginagamit siya ni liver to create clotting factors. Without the vitamin K, walang clotting factors. Kung wala nito, wala rin ang clotting factors. Yung clotting factors, yun yung necessary para hindi tayo easily nagbi-bleed. So dahil wala si vitamin K, wala na tong process na to. So ngayon, ano ba yung factor na yan? Yung prothrombin, di ba? Hypo, low prothrombin sa blood. So, ibig sabihin, mababa yung prothrombin. Ano ba yung prothrombin? Kung clotting factors yung kinecreate niya, ang prothrombin is a type of protein which is also known as factor 2. Factor 2 siya. So, kailangan din siya. Kailangan siya ng katawan for prevention of bleeding, para magkaroon ng clots, para hindi tayo mag-bleed ng sobra-sobra once na nasugat tayo, and so on and so forth. So, dahil walang vitamin K, walang ginagamit sa liver to create clotting factors, wala yung prothrombin, or nababawasan din yung prothrombin sa blood. Kaya, nagkakaroon ng ganun. So, yun lang din yung downside kapag ka nag-antibiotic, lalo na yung mga long-term antibiotics, o yung mga nag-antibiotics ng pangmatagalan. Yun yung nakaka-apekto din sa mga bacteria natin na naturally or mga normal flora na nasa body natin talaga. By the way guys, you can avail my PNLE Reviewer Plus tracker, your review made easy for 99 pesos only, with specific chapters and exams included. All you have to do is to study. Just send a PM to avail the discounted price for my TikTok and YouTube followers. Happy studying, nurses! Okay, so a male client with extreme weakness, pallor, weak peripheral pulses, and disorientation is admitted to the emergency department. Ang gugita natin. His wife reports that he has been spitting up blood. Okay, a Mallory-Weiss tear is suspected, and the nurse begins taking a client history from the client's wife. The question by the nurse that demonstrates her understanding of Mallory-Weiss tearing is: 1. Tell me about your husband's alcohol usage. 2. Is your husband being treated for tuberculosis? 3. Has your husband recently fallen or injured his chest? Or 4. Describe spices and condiments your husband uses on food. Okay, there's a Mallory-Weiss tear. Okay. Ano nga ba itong Mallory-Weiss tear na to? Yung Mallory-Weiss tear is a blood vessel na nakikita sa esophagus. So, blood vessel siya. Blood vessel lang yan. Na nakikita sa esophagus, particularly sa gastroesophageal junction. So, nasa gastroesophageal junction siya nakikita. Ano nga pa nangyayari? Bakit siya nag-tear or bakit siya napupunit? Ang main factor here is kapag laging sumusuka. So,
Ano nga ba yung factor na naiisip nyo? Bakit susuka yung tao? Sa TB ba? Parang malayo na, no? Kasi usually, kung may TB man yan, pwede namang may blood streaks sa sputum, pero hindi yung spitting up blood. Pag spitting up blood, dumudura ka na, like, nag-spit ka na ng blood. Hindi siya streaks. Talagang blood na siya yung ini-spit mo. Hindi lang parang bahid, gano'n. Iba na yun. Okay? Hi. Has your husband recently fallen or injured his chest? Ano yung sabi natin? Yung factor for Mallory-Weiss tear is vomiting. So, vomiting yung factor niya. Kapag ka nahulog ba, merong vomiting na mangyayari. May risk ka ba for vomiting kapag ka ganun? Diba wala naman? Wala ka namang risk for vomiting. So, hindi na siya. Describe spices and condiments your husband uses on food. Parang malayo na din. Ano naman lang mangyayari sa condiments na yan? Dapat hindi siya spitting up blood. So, ito lang yung tamang sagot. Bakit? Diba kapag ka naglalasing yung tao, diba? Diba parang disoriented sila. So, suka na suka. Sobrang hilo. Ganun yung nangyayari sa alcohol or mga drunk people. So, hilo and suka. Vomiting at saka dizziness. Diba disoriented siya? Disoriented siya. Kapag ka kasi ganito, weakness, pallor, weak peripheral pulse, ano ba yung alcohol? Diba, depressant yan. Pag depressant, ibig sabihin, depressant siya ng mga vital signs. So, bababa yung mga vital signs mo. Ganun. So, kapag ka depressant yung tinitake, makikita yun sa mga signs and symptoms. And dahil nga siya ay alcohol user, may possibility din na meron siyang liver issues. So, kapag ka may liver issues siya, for example, yung mga cirrhosis na nakukuha natin sa pag-i-intake ng alcohol or pag-abuse, rather. Intake of alcohol, basta in moderation is fine. Pero kapag ka-abuse na yun, which this could lead to Laennec's cirrhosis o yung tinatawag natin alcohol-induced liver damage or cirrhosis. So, kapag may mga liver issues na sila due to alcohol abuse, pwede rin mag-deplete yung vitamin K absorption nila, which is nasabi natin kanina na kapag ka walang vitamin K o kapag ka hindi nagagamit ni liver yung vitamin K to produce clotting factors, walang clotting factors, madali lang mag-bleed. So that could also be the reason kung bakit madaling nagbe-bleed yung vein specific blood vessel na yun na nakikita natin sa esophagus. So, ayun. So, kapag ka itong Mallory-Weiss tear lang siya, punit lang. Pero once na, palagi namang nagiging ganun and lumala siya. Kasi, pwede kasing mag-lead to na mabubutas yung esophagus eh. And, kapag ka nabutas yung esophagus, hindi na siya Mallory-Weiss tear. Ang tawag na sa kanya is Boerhaave syndrome. Si Boerhaave syndrome, yun yung nag-perforate na. Kumbaga, yung esophagus is nabutas na, then yung mga esophageal contents lalabas na sa esophagus, which would lead to inflammation ng nearby organs niya, mediastinitis, mga ganun. So, pwede siya mag-lead to sepsis dahil sa infection na dulot ng pag-leak ng contents ng esophagus, which is commonly yung food, yung acid, pwede siya mag-lead to neighboring organs. So, medyo delikado na to. Kasi parang maglilig. Parang siyang peritonitis. Pero nangyari siya sa may upper area. Pwede rin siya mag-lead to peritonitis din. Which is emergency case. So, emergency na yan. So, dapat hindi siya mag-lead sa ganyan. Hindi natin nahayaan mag-lead sa ganyan. Okay. The nurse is caring for a male client with cirrhosis, which assessment findings indicate that the client has deficient vitamin K absorption caused by this hepatic disease. 1. Dyspnea and fatigue. 2. Ascites and orthopnea. 3. Purpura and petechiae. Or 4. Gynecomastia and testicular atrophy. Okay. So, ano nga ba yung nagkakaroon ng, ano yung findings or assessment findings yung tinatanong dito eh. Ano yung assessment findings na masasabi nating deficient yung vitamin K absorption dahil sa hepatic disease? Di ba nasabi natin si vitamin K is used by liver para makapag-create siya ng clotting factors which is necessary to stop bleeding.
once na nag-bleed yung tao, may it be wound, may it be surgical procedures, mapaprevent yung bleeding kasi merong clotting factors. And dahil nga sira si liver, may cirrhosis, hindi niya na may make use yung vitamin K to produce clotting factors. So, ano yung indication niya? Ano yung mga assessment findings? 1. Dyspnea and fatigue. Kapag ka mga dyspnea and fatigue, ano yung naiisip niyo? Diba most likely parang heart or lung related siya. So, hindi siya related sa vitamin K or may kinalaman sa bleeding. Kasi kapag ka mga vitamin K absorption deficiency, may kinalaman yan sa bleeding kasi yun yung trabaho ni vitamin K. 2. Be used by the liver para mag-create ng clotting factors for bleeding. Ascites and orthopnea. More on, ang concern nito is fluid shifting. Hindi siya for clotting factors. And then, gynecomastia and testicular atrophy. Ano yung gynecomastia? Diba, ito yung parang nag-enlarge yung breast ng mga lalaki. So, once na nag-enlarge yun, ano ba yung nag-enlarge? Ano yung hormone na yun? Ano yung hormone for enlargement ng mga ganun-ganun? Diba, naturo yan sa OB, na once na mataas yung estrogen, diba sa buntis, ganun, nagkakaroon ng breast enlargement, ganun, breast tenderness, mga ganun. So, ganun din. So, kapag ka may gynecomastia, may imbalance sa estrogen and testosterone ng lalaki. So, nag-i-increase yung size ng breast sa male, sa mga lalaki. Okay? So, ang tamang sagot lang dito is C, purpura and petechiae. Pero ano nga ba yung purpura? Purpura is bruising. Kasi marami nalilito, ano yung purpura, ano yung petechiae. Alam lang nila yung parang ano lang to, yung consequence ng nagbe-bleed or unti lang yung yung clotting factors. Pero hindi nila alam ano yung itsura nun, ano yun sa Tagalog or ano yun sa layman's term. So, this is bruising. Easy bruising. And petechiae naman is parang pinpoint bleeding. So, kapag may mga ganito, it is common kasi wala nga clotting factor, so easily nagbe-bleed. Madali lang siya makita na nagbe-bleed kasi nga may mga ganitong assessment findings. G. Which condition is most likely to have a nursing diagnosis of fluid volume deficit? Okay. 1. Appendicitis. 2. Pancreatitis. 3. Cholecystitis. Or 4. Gastric ulcer. Okay. Fluid volume deficit. So, ibig sabihin, konti yung fluid volume. Maybe because of loss of blood. Pwede rin namang maraming factors. Loss of fluid na naiisip nyo na pwedeng mag-cause ng mababang fluid na volume or mababang volume ng fluid sa katawan. So, first, appendicitis. Mag-fluid volume deficit lang si appendicitis once na it is ruptured. Namamagalang naman siya eh. Kumbaga, wala naman siyang loss of fluid at that time. Pero once na nag-rupture siya, pwede rin siyang mag-lead sa loss of blood. Pwedeng mag-escape yung blood. And pwede siyang magkaroon ng internal bleeding, for example. So, magkakaroon talaga siya ng fluid volume deficit. Pero hindi naman sinabi na ruptured siya. So, hindi siya considerable. Same with cholecystitis. Namamagalang naman yung gallbladder. So, kung ruptured yan or something like that, yun yung magli-lead sa atin na isipin na fluid volume deficit siya. Eh, namamagalang naman. Wala namang kaso yun. Gastric ulcer. Malayo na, diba? So, hindi siya sound answer. Pancreatitis. Diba sabi natin, pag may pancreatitis, autodigestion. So, kapag may autodigestion, yung mga enzymes niya, yung strong enzymes ni pancreatitis na nasa active form na siya, kaya nga siya nag-autodigest kasi instead na yung mga active form na yun is ma-activate pa once na na-reach na niya yung duodenum. And for some reason, hindi niya nare-reach si duodenum. Like for example, barado yung way niya to get into duodenum. For example, si sphincter of Oddi is obstructed. Something like that. Or just may bara lang na hindi niya ma-reach si duodenum. Ang mangyari is magiging active na yung digestive enzymes doon pala sa pancreas. So, kapag ka naging active si digestive enzymes na nire-release ni pancreas na supposedly magtutunaw ng food, tinutunaw na niya yung sarili niya and the nearby organs and structures, including the blood vessels. So, kapag ka tinunaw niya or na-destroy niya pati yung mga blood vessels, maglilik yung dugo, maglilik yung blood sa blood vessels. So, ang mangyayari is bababa talaga yung volume ng blood. Bababa yung volume ng blood.
So, magiging deficient talaga siya. Okay. Mandy, an adolescent girl, is admitted to an acute care facility with severe malnutrition. After a thorough examination, the physician diagnoses anorexia nervosa. When developing plan of care for this client, the nurse is most likely to include which nursing diagnosis. So ano daw yung i-include na nursing diagnosis? Sa may anorexia nervosa, which is common sa mga adolescent girl. 1. Hopelessness. 2. Powerlessness. 3. Chronic low self-esteem. Or 4. Deficient knowledge. When you say anorexia nervosa, ito yung condition or psychological diagnosis na nagsasabi na yung tao napaperceive niya yung sarili niya na mataba kahit na sobrang payat na niya. Kumbaga nagiging distorted na yung reality niya, distorted yung body image perception niya. So kapag distorted na yung self-view ng tao, tingin niya mataba siya kahit na mapayat siya or sobrang payat na niya, emancipated na siya, pero hindi pa rin siya kumakain or exercise pa rin siya ng exercise para lang pumayat siya. Kasi yung common sa mga adolescent girls na pressure sila to makisabay sa mga trends, sa mga uso, or just because of peer pressure kadalasan. So, nagiging mababa yung self-esteem nila. Kaya gusto nila na pumayat kahit na sobrang payat na nila. Hindi nila nakikita yun. Once na nakita nila yung sarili nila sa salamin, ang tingin lang nila is mataba sila. So, dapat sila, sa isip nila, dapat magpapayat ako. Dapat hindi ako kakain. Dapat ganito lang ang timbang ko, bla bla bla. Dapat mag-exercise ako para matunaw yung calories. Mga ganun. Kahit na hindi na tama, kahit na below na yung weight nila sa minimum na kailangan, kahit na yung BMI nila ay sobrang baba na. Yun yung nangyayari. Hopelessness and powerlessness, these are the symptoms. Symptoms yun. Pero hindi siya yung diagnosis for, or nursing diagnosis for anorexia nervosa. Lalo naman yung deficient knowledge, diba? So, ayun, it's more on chronic low self-esteem, which is common, very common yun sa mga adolescents. At this age, very common yung anorexia nervosa talaga. Yun lang. By the way, nurses, if you enjoyed this video, help me launch my YouTube channel at Moni_RN2025 so I can post more and full version of lecture and Russia videos of your highly requested topics soon. Your subscription is highly appreciated, and good luck, nurses. Love, love.